Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang po ako sa pangalang Mireya. 22 taong gulang po ako noon. Sariwa sa Maynila, sariwa sa takot, at mas sariwa sa mga pangarap na masyadong malaki para sa maliit naming bayan sa Quezon. Kung tutuusin, wala naman akong masamang balak nang tumapak ako sa sampalok. Bit-bit ko lang ang isang maleta na halos hindi na magsara, isang sobre ng dokumento para sa trabaho, at isang pusong puno ng pag-asang dito na magsisimula ang lahat. Ang boarding house na tinirhan ko ay nasa looban ng isang makipot na eskinita, 3 kanto mula sa Espanya Boulevard. Lumang-luma ang pader, kulay dilaw na nilamon na ng alikabok at usok ng syudad. May tarangkahang bakal na laging nakasara at isang karatulang kupas na nakasabit sa gate. Boarding house rules. Bawal ang bisita curfew. 10 ng gabi. Bawal ang maingay respeto sa lahat. Noong una, natawa pa ako. Bawal ang bisita? Sa Maynila, sa Sampaloc pa. Pero dahil gipit, dahil kailangan, at dahil ayokong bumalik sa probinsya na luhaan, pinalagpas ko na lang. Ang may-ari ng boarding house ay si Aling Virenia. Isang babaeng nasa huling bahagi na ng 50, payat, matalim ang mga mata, at parang laging may alam na hindi mo alam. Siya yung tipo ng taong kahit nakangiti, ramdam mong sinusukat ka mula ulo hanggang paa. Dalaga ka? Tanong niya agad nang una kaming magkita. Opo, sagot ko, diretso. Trabaho? Office staff po, sa review center. Tumango siya, saka inabot ang susi ng kwarto ko. Room 7, sa dulo, tahimik doon, at tandaan mo ang rules. Tumango ako. Hindi ko alam noon na ang salitang tahimik ay may ibang kahulugan pala sa lugar na yon. Ang room 7 ay kasya lang sa isang single bed, maliit na cabinet, at isang electric fan na parang hihimatayin sa bawat ikot. May bintanang kahoy na hindi na masyadong maisara at kurtinang manipis na parang sinadya para makasilip ang dilim. Sa unang gabi ko pa lang, ramdam ko na ang kakaiba. Bandang 11:00, habang pilit kong pinipikit ang mga mata ko, matapos ang mahabang araw ng pag-aayos ng requirements, may narinig akong katok. Hindi sa pinto ko, sa kabilang kwarto. Tok, 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 mahina. Parang may ayaw magising ang buong mundo. Sumunod ang mahinang boses ng isang lalaki. Hindi ko marinig ang salita, pero ramdam ko ang tono, pakiusap, pamilyar, parang araw-araw ginagawa. May pinto na bumukas, may pinto na sumara. At pagkatapos, katahimikan. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa common area, doon ko unang nakita ang mga kasama ko sa boarding house. Si Lyra, isang working student na tahimik pero mapagmasid. Si Aiza, call center agent na laging puyat at laging naka-earphones. Si Nika, morena, kurbada, at may matang parang laging may sikreto. At si Tomas, ang nag-iisang lalaking boarder, isang law student na bihirang ngumiti pero laging present. Bagong salta ka? Tanong ni Nika, sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Opo, sagot ko. Room 7, singit ni Lyra. Napakunot noo ako. Opo, paano nyo nalaman? Nagtinginan sila. Si Iza ang unang umiwas ng tingin. Ah, basta, sabi ni Nika, sabay ngiti. Tahimik dyan. Tahimik. Parehong salita. Pero bakit parang may bigat? Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong napansin ang pattern. Tuwing gabi,
Lampas 10:00, may katok. Minsan sa room 3, minsan sa room 5, minsan sa room 2. At palaging may pinto na bubukas kahit malinaw na malinaw ang rule. Bawal ang bisita. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako ng kwarto ko para magbanyo at nadatnan ko si Nika sa hallway. Nakasuot ng manipis na robe, basa ang buhok at may bahagyang pamumula sa pisngi. "Mireya," tawag niya sa akin. "Hindi ka patulog?" "Magbabanyo lang," sagot ko. Ngumiti siya, ngiting hindi ko maipaliwanag. "Sanayan lang yan." "Ano?" "Ang mga katok." Gusto kong magtanong pa, pero biglang bumukas ang pinto ng room 5. Isang lalaking nakakap ang mabilis na lumabas, yumuko at dumiretso sa gate. Nagkatinginan kami ni Nika. "Hindi ka ba nagtataka?" tanong niya, halos pabulong, kung bakit hindi nagagalit si Aling Virenia. At doon, Ate J, unang gumapang ang kaba sa dibdib ko. Isang linggo pa ang lumipas at naging bahagi na ng gabi ko ang pakikinig sa mga tunog. Mahihinang yabag, pinto, bulungan, at kung minsan, pigil na hininga. Hanggang isang gabi, tok, tok, tok. Sa pinto ko mismo, napatayo ako sa kama. Tok, tok, mabagal, maingat, lumunok ako. "Sino yan?" Walang sumagot. Tok, 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 mas malakas ng kaunti. Humakbang ako palapit sa pinto, nanginginig ang kamay ko sa doorknob. Sa likod ng pinto, may aninong gumalaw. Isang taong tila sanay sa dilim. "Mireya?" Mahinang tawag ng boses. Lalaki. Hindi pamilyar. "Huwag kang matakot." At doon po, Ate J, doon ko unang naramdaman na ang boarding house na inakala kong magiging simula ng pangarap ko ay unti-unti palang nagiging kulungan ng mga lihim na hindi ko pa handang buksan. Hindi ako agad nagsalita. Nakapako lang ang kamay ko sa doorknob habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang rules ni Aling Virenia. Bawal ang bisita. Kung ganun, sino ang nasa labas ng pinto ko? At bakit alam niya ang pangalan ko? "Mireya," ulit ng boses, mas mahina na ngayon. Parang ayaw talagang marinig ng iba. Sandali lang. Sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto. Malabo ang ilaw sa hallway, pero nakita ko ang outline ng isang lalaking matangkad, naka-jacket at may bitbit na plastic na supot. "Sino ka?" tanong ko. Pilit pinatatatag ang boses ko. Tumikim siya. "Kaibigan ni Nika." Parang may kumurot sa sikmura ko. "Bakit ako? Bakit sa akin siya kumatok? May kailangan ka ba?" Tanong ko ulit. Saglit siyang hindi sumagot. Narinig ko ang mahinang buntong hininga niya. Sabi niya, kung may kailangan daw ako ng tahimik na lugar, pwede raw dito. Doon ko naramdaman ang malamig na takot na gumapang mula paa hanggang batok. Tahimik na lugar? Para saan? "Hindi pwede." Mabilis kong sagot. "Bawal ang bisita dito." Tumahimik ang hallway. Akala ko aalis na siya, pero bigla niyang inilapit ang bibig niya sa pinto. "Alam ko," bulong niya. "Pero lahat naman dito, nilalabag yan." Napaatras ako. Ilang segundo pa, narinig ko ang mahinang yabag palayo. Hindi ko na hinintay pang siguruhin. Isinara ko ang ilaw, naupo sa kama, at niyakap ang tuhod ko habang pilit pinapakalma ang mabilis kong paghinga. Kinabukasan, halos wala akong tulog. Nangingitim ang ilalim ng mata ko habang nag-aayos para pumasok sa trabaho. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Lyra sa common area. Tahimik na umiinom ng kape. "Okay ka lang?" tanong niya. Tila napansin ang itsura ko. May parte sa akin na gustong magsumbong, magtanong, umiyak. Pero may parte ring natatakot na baka kapag binuksan ko ang bibig ko, mas lalo lang akong malulubog. "May kumatok kagabi," sabi ko sa wakas, halos pabulong. Tumigil ang kamay niya sa paghalo ng kape. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. "Sa'yo?" Tumango ako. "Lalaki?" "Oo." Napapikit siya sandali, parang may pinipigilan. "Sinabi mo ba kay Aling Virenia?" Umiling ako. "Good," sagot niya agad. "Huwag." "Bakit?"
Tanong ko. Mas nanginginig na ngayon ang boses ko. Sumandal siya sa mesa sa kamarahang nagsalita. Dahil matagal na yang nangyayari dito, at kung magsusumbong ka, ikaw pa ang lalabas na may kasalanan. Hindi ko maintindihan. Paano naging kasalanan ko? Ngumiti siya, ngiting mapait. Dahil ganito ang lugar na to. Bago pa ako makapagtanong pa, bumukas ang pinto ng opisina ni Aling Virenia. Lumabas ito. Tanga ng walis at matalim ang tingin sa aming dalawa. Mireya, tawag niya. Mamaya ka bang uuwi ng maaga? Opo. Sagot ko, naguguluhan. Maglinis ka ng hallway mamaya, ikaw ang nakatoka. Tumango ako. Kahit hindi ko maalala na may ganong schedule. Paglingon ko kay Lira, umiwas siya ng tingin. Kinagabihan, 9:00 pa lang ay nasa hallway na ako, may hawak na basahan at timba. Tahimik ang buong boarding house, pero ramdam ko ang mga matang nakamasid sa likod ng bawat pintuan. Habang naglilinis ako malapit sa room 5, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Tomas, ang law student. Malinis ang suot, maayos ang buhok, pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang pagod, pero alerto. Late ka, sabi niya. Pinaglinis lang po ako. Sagot ko, tumango siya. Mag-ingat ka sa gabi, napatingin ako sa kanya. Sa ano po? Saglit siyang nag-alinlangan, saka yumuko ng bahagya. Sa mga katok? Bumalik siya sa loob at isinara ang pinto. Iniwan akong mas maraming tanong kaysa sagot. Bandang 10:00 pumasok na ako sa kwarto ko. Sinigurado kong nakalak ang pinto. Pinatay ko ang ilaw pero hindi ako nakatulog. 11:30, tok, tok, sa room 3. Sumunod pinto, bulungan. Maya-maya, tok, tok, sa room 2. Parang musika ng gabi. Paulit-ulit pare-pareho. Hanggang sa tok, 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 sa pinto ko na naman. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi na ako nagsalita. Hindi ako gumalaw. Mireya, pamilyar na ang boses ngayon. Siya rin yung kagabi. Alam kong gising ka. Pinikit ko ang mga mata ko. Hindi kita sasaktan, sabi niya. Gusto lang kitang makilala. Biglang may isa pang boses na sumingit. Boses ng babae. Hoy, mariing sabi. Hindi dito. Narinig ko ang yapak ni Nika papalapit. Binuksan niya ang pinto ko ng bahagya. Sapat para makapasok ang mukha niya. Okay ka lang? Tanong niya. Hindi ako makapagsalita. Tumango lang ako. Tumingin siya sa likod niya, saka bumuntong hininga. Umalis ka na, sabi niya sa lalaki. Pero, sabi ko umalis ka, ulit niya. Malamig ang tono. Narinig ko ang papalayong yabag. Isinara ni Nika ang pinto ko at humarap sa akin. Pasensya ka na, sabi niya. Kasalanan ko to. Bakit? Tanong ko. Halos pabulong. Umupo siya sa gilid ng kama ko. Dahil bago ka. At dito, ang mga bago ang unang sinusubok. Sinusubok saan? Tumingin siya diretso sa akin. Kung hanggang saan ang kaya mong tiisin. At doon ko naintindihan, Ate J, na ang bawat katok sa gabi ay hindi aksidente. Isa itong paanyaya, isang bitag. At ako ang susunod na tinitingnan kung mahuhulog. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Magkatabi kaming nakaupo ni Nika sa kama ko, tahimik, parang parehong may iniisip na ayaw bigkasin. Sa labas ng pinto, bumalik ang katahimikan, pero hindi na ito payapa. Para na itong buntot ng ahas na nakapulupot sa dibdib ko, handang manakal anumang oras. Kung gusto mong umalis, biglang sabi ni Nika, ngayon ang pinakamagandang panahon. Napatingin ako sa kanya. Umalis? Saan ako pupunta? May kaibigan ako sa Espanya, sagot niya. Hindi boarding house, totoong apartment, walang katok sa gabi. Bakit hindi ka sumama? Tanong ko. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mata. May utang na loob ako dito. Kinabukasan, nagdesisyon akong kausapin si Aling Virenia. Hindi na ako pwedeng manatili sa lugar na yun nang walang kasiguruhan sa kaligtasan ko. Sa loob ng maliit niyang opisina, nakaupo siya sa likod ng mesa. Tila inaasahan na ang pagdating ko. May sasabihin ka? Tanong niya. Malamig. Opo, tagot ko.
May mga lalaking pumapasok sa boarding house, araw-araw po. Hindi siya nagulat. Sa halip, tumawa siya ng mahina. At ano ang kinalaman mo roon? Delikado po, sagot ko. At labag sa rules. Tumigil ang pagtawa niya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Iha, sabi niya, halos pabulong. Sa Sampaloc ka na, hindi sa probinsya. Kung hindi mo kayang makisama, umalis ka. Doon ko naintindihan, hindi siya bulag, hindi siya biktima. Isa siya sa mga bantay ng lihim. Umuwi akong nanginginig. Pagpasok ko sa kwarto, may papel na nakadikit sa pinto ko. Nakasulat ang pangalan ko at sa ibaba nito, 11:30 p.m. Hindi ko na hinintay ang gabi. Tinawagan ko ang pinsan kong si Rhea, ang nagtrabaho rin noon sa Maynila. Umiyak ako sa telepono. Hindi na inilihim ang takot. Kinagabihan din, dumating siya para sunduin ako. Walang tanong, walang alinlangan. Habang inilalabas ko ang maleta ko, nagbukas ang ilang pinto sa hallway. Si Lyra, si Iza, si Tomas. Tahimik lang silang nanood. Si Nika ang huling lumabas. Salamat, sabi ko sa kanya. Tumango siya. Ikaw ang unang nakaalis ng buo. Pagdaan namin sa gate, naroon si Aling Virenia, nakapamewang, nakatingin. Hindi lahat ng umaalis, sabi niya, nakakalimot. Huminga ako ng malalim. Hindi ko kailangang kalimutan, kailangan ko lang mabuhay. At tuluyan akong lumabas ng boarding house na yon. Dala ang takot, pero buo pa rin ang sarili ko. Makaraan ang ilang buwan, nabalitaan ko na ipinasara ang boarding house. May reklamo. May investigasyon, may mga lihim na hindi na kayang itago ng dilim. Si Nika, ayon kay Lyra, ay tuluyang umalis din. Hindi ko na sila muling nakita. Ngayon, maayos na ang buhay ko. May sarili na akong tirahan, tahimik, walang katok sa gabi. At iyan ang kwento ni Mireya. Mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Kung may aral man na iwan sa inyo ang kwentong ito, hindi lahat ng murang tirahan ay ligtas. At hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit, mabibigat, at makabuluhang kwento. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para updated kayo sa mga bagong uploads. Maraming salamat, mga ka-confess. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession.